Kung taga-Pasig ka at hanap mo yung hindi mataong lugar, malaki ang parking lot at almost one-stop shop for your LTO needs, dito ka na magpunta sa bagong LTO branch within Mercedes Avenue, Pasig City. Today, magpaparenewal tayo ng registration ng kotse ko at ipapakita ko sa inyo ang steps and requirements na kakailanganin ninyo para sa hassle-free na proseso, lalo na kung first time nyo magpaparenewal. Kung hindi nyo pa alam kung kailan tayo dapat magpaparenewal, tandaan na usually ang first 3 years ng brand nyo na kotse ay covered na from the kasa. Kung lagpas na kayo sa 3 years ng inyong kotse, yearly na kayong kailangan magpa-renew. Base dito sa guide, ang huling numero ng inyong plate number ay may designated month. Ang second to the last na digit o yung pangalawa bago ang huli, ang basihan kung kailan o anong linggo ng buwan ka dapat magpunta. Kung 4 ang last digit at 3 ang second to the last digit ng plaka mo, first week or unang linggo ng Abril ka dapat magpunta for renewal. So before kayo magpunta, siguraduhin nyo lang na dala ninyo ang mga photocopy ng ORCR, driver's license, copy ng latest LTO registration certificate, early warning device, at dapat dala nyo rin ang inyong motor or sasakyan for inspection. Ito naman ang proseso na kailangan ninyong gawin at i-acquire. Emissions testing, CPTL insurance, inspection, registration renewal fee payment. Sa ngayon, walang dedicated na emissions testing ang LTO Mercedes branch. Pero, pwede nyo itong gawin sa ERSID or AirSeed Emissions Testing Center sa may Sandoval Avenue, which is just 2 to 3 minutes away from the LTO branch. 8 a.m. to 5 p.m. ang operating hours ng LTO and Emissions Test Center. Alauna ng hapon ako dito nagpunta at ako lang ang nagpa-emissions test at inabot lang ng less than 10 minutes ang overall process. Ang halaga na inabot ay 600 pesos para sa hatchback, which is the same din para sa mga sedan. 500 pesos naman para sa mga motor at 700 pesos para sa mga truck. Pagtapos nito, ay bumalik na ako sa LTO para kumuha ng CPTL insurance. Dito, kailangan mo lang ipresenta ang photocopy ng ORCR mo at magbayad ng fee, which is 1,100 pesos ang inabot para sa akin. After nun, diretso ka na sa inspection, kung saan titignan ng mga basic functions na dapat gumagana sa sasakyan mo, katulad ng headlights, taillights, busina, seatbelts, at iba pa. Dito, siguraduhin ding may dala kang early warning device para hindi mag-fail sa inspection. Pagtapos dito, ay papapuntahin ka na sa document submission area kung saan i-compute ang magiging total renewal fee mo. Nakadepende ito kung may violations ka tulad ng late renewals at LTO and highway violations. Kaya siguraduhin dala din natin ang last year's registration certificate or yung pinaka-latest na meron ka. Ang payment fee na binayaran ko dito ay 1,610 pesos with no violations or any other added fees. And there, renewed ka na ulit for another year. I hope nakatulong. Sa susunod. Bye-bye!